Here are 5 things I learned in 10 years of filmmaking. Number 1, you will make mistakes. You want to have a video. You know how to do it, mangyayari, magkakamali ka pa din. Yun yung beauty nun. Every mistake will pay for the next mistake. You have the chance to improve all of the things you need to improve and give it your best shot. Knowing that you will make mistakes keeps you humble. Plan for everything na might go wrong, but of course, you should expect for the best. Siyempre, positive pa rin naman tayo. Yun lang, kailangan natin mag-prepare for the worst. Just focus on the craftsmanship. Madalas kapag may binibili tayong gamit, tinitingnan muna natin kung maganda yung yung feel niya or yung material niya. Dati nga naalala ko, yung ate ko, binibitbit niya muna yung laruan eh. Tinitingnan niya kung sino mas mabigat. Tapos kung tama sa presyo, yun yung bibilhin. Pero as a creative, madalas na kasi nating iniisip, marami na tayong worries, tendencies na na-frustrate tayo. So parang sasanay tayo sa trajectory na lagi tayo may kulang. Doon sa pagkukulang na yun, doon tayo nalilimitahan na minsan iniisip na lang natin lagi yung kulang. Dapat may ganito, dapat may ganito, may ganito. It won't end. Hindi mag-end yung kulang. Trabahuhin natin ng naayon din doon sa presyo niya. You need to do what you need to do and just focus on the craftsmanship. Kung anong magawa ng material na yun, focus tayo pagandahin yun. Sa kung anong meron tayo. Ito yung isa sa mga favorite sa mga nasulat ko dun sa 5 natutunan ko. Hindi to madali. Hindi to madali, pero masaya. Sobrang hirap nitong trabahong to. In 10 years na nag-work ako, ang hirap ng trabahong to. Siguro sabihin natin, wala nang mas mahirap pa sa trabaho nila. Pero sinasabi ko sa inyo, napakahirap din ang trabaho namin. As a filmmaker, na gumagawa ng story ng ibang mundo, nararamdaman namin yung mundo na yun. And aside doon sa pagod, nararamdaman din namin yung emotions na yun. Yun masaya. Kasi nga, dahil nga mahirap siya, at hindi siya madali, parang binaligtad mo lang. Kailangan mo ng puso. Kailangan mo ng puso para matuto na makipag-connect sa mga tao na nakakatrabaho natin, nakakasalamuhan natin. Differences natin, kumbaga, being a filmmaker, sobrang fulfilling niya kasi you get to see lives na hindi mo ma-imagine na may ganung buhay. Maraming kasing stories na malalaman ka by being a filmmaker alone. Marami kasing projects na ibibigay. So, syempre, may mga iba, mga commercial. Pero kung baka napunta ka sa mga documentaries and let's say mga events, marami kang makikilalang tao na hindi lang naman nakakalungkot na inspirational. May mga tao ding nakakatuwa. Or may mga tao ding, alam mo yun, nahihirapan pero positive lang. Tapos nakakatawa silang tao, ganyan. O kaya may mga taong masisipag, tapos magugulat ka kung galing nilang gumawa. So nakakatuwa din yung mundo ng filmmaking na aside from you growing as a creative, na alam mong nahihirapan ka, yung iba din naman nahihirapan eh. So yung experiences mo as a human being, as a creative, nararanasan din ng iba yon. And yun, nandun yung fun. Kasi, di ba, minsan, di ba, pag kayo magkakaibigan, pag pinapagalitan kayo ng mga teachers nyo, di ba, minsan nagtatawanan pa kayo kasi nga, nakakatawa yung situation. Or may one time nga kami nung kasama ko na papunta kaming Davao, basta may turbulence talagang matindi doon sa aeroplano. Parang may 1 minuto yun. Takot na kami. Alog. Kasi tingin na lang, tumawa lang kami. So parang alam mo yun yung absurd dun eh. Yung parang pag nahassle ka na lahat kayo nahihirapan na, nandun yung fun. Nandun yung fun eh. Kasi nandun nga yung binibreak mo na yung boundaries mo. Ang hirap na lang nangyari sa'yo, pero natatawa ka pa din. Next naman ay, dahil matagal na nga rin akong nandito, mahaba-habang laban. Yan ang isang natutunan ko na it's a long game and always be ready. Kasi kulang pa talagang oras. Sobrang kulang ng 10 years for you to grow as a creative, as a colleague, as a human being. Dahil pang pwedeng i-improve, tapos pwedeng i-share sa ibang tao, itulong, i-provide. Na in return, syempre, isipin mo, syempre, sustenance mo, syempre, paano ka kakain. Pero imposible naman din kasi, halimbawa, ikaw as a provider ka, nagbibigay ka ng tulong sa ibang tao, imposibleng magutom ka.
Sobrang imposibleng magutom ka kasi ang plano ko lang talaga dati ay tumulong lang ng tumulong ng tumulong. Kakaisip ko na yun lang ang game plan ko. Hindi ako nagugutom kasi yung iba na dahil natutulungan mo nga sila, makapag-provide ng resources sa sarili nila. Natutulungan kanyang mabigyan ng sarili mong resources. So parang nag-e-expand yung resources na nakuha niya, na ibigay niya din sa'yo. So, na-extend yun. Pero syempre, may iba ding services kasi na parang ba, nangingi sa'yo ng services, tapos aabusuhin ka nila. Iba naman yun. Mag-ingat din tayo sa kanino natin ibibigay yung mga services natin. At syempre, make sure na yung purpose natin ay dun sa kung ano yung gusto natin talagang mapuntahan nung sarili nating brand or objective. Na ako nga, ang objective ko nga lang before is to have a job eh. Medyo naluguluhan na lang ako eh. While doing things din kasi, habang ginagawa mo siya, doon mo na lang din siya natututunan. And while doing a lot of things, na dahil ganun niya, ito gusto mo matutunan ng ganito, ito. Minsan yung ito, alam mo naman na to gawin, default mong gagawin dyan, yung before mong practices, hindi applicable. So, syempre, mag-iiba ka na naman ng work dun sa isa. So, nagkakaroon nagiging thin yung room for error mo and to have time to review in doing a project, in doing a certain project. Kahit sobrang tagal mo na, ang dami mo ng preparations, sabi mo, professional ka na, ganito na yung job mo, ito na yung alam mo sa filmmaking, production. Wala. Pwede ka pa din magkamali in an instant na sumablay ka ng gano'n. So, you should always be ready. Tingnan mo na lahat ng mga situations kung saan ka pwede magkamali. Meron parang talagang masasablayan na sobrang, minsan nga naiinis na ako eh. Sabi ko parang nakailang preparations na ako. As a 10 years na nga eh. Magkakamali ka pa din. At least magkakamali ka dun. So at least mag-prepare ka man lang. At makita mo dun sa sarili mo. Kasi mas nakakahiya kasi kapag mo nagkamali ka. Tapos, hindi ka nag-prepare. Ibang usapan yun. Mas nakakainis yun. Yun yung hindi mo gustong mangyari. Is yung magkamali ka, tapos hindi ka nag-prepare. Dun mo malalaman na, kulang pa ako talaga. And lastly, ito yung isa din sa mga favorite ko. Not favorite eh. No? Siyempre, kung nagsulat yun eh. Siguro naman ginagawa ko siya before, pero hindi ako ganun ka-aware. Always appreciate the process. Wag na wag mong kakalimutan yun. Wag na wag mong kakalimutan kung saan ka nang galing, kung saan yung mga ginawa mo noon before, ano yung mga ginawa mo before for you to be in this situation you are right now. Nakakatawa doon minsan, parang pag namumblema ako, minsan yung sasabihin ko sa sarili ko, dami mo ng problemang iba. Ngayon ka pa makakabahan. So parang, So minsan di na ako na-stress din. Di na ako masyado nagpapa-apekto. Kasi kung tamaan man yung ego ko, sa 10 years na rin sasabihin ko, kulang pa yung 10 years na experience. Yes, bata pa talaga ako. Pero yung 10 years na yun, yung parang wala na yung ego mo doon, magkamali ka doon sa ego mo. May hiya ka, may inis ka. Minsan ayaw mo pag-usapan. Pero wala eh. It's the beauty of being human and appreciating the process talaga na hindi siya madali. And for you to be able to be in this situation na approve sa'yo, sa standards mo, sa quality ng gusto mong ma-achieve. Kumbaga, yung taste mo, tapos yung skills mo, yung capabilities mo, at par na sila to each other. Nakakatuwa doon na napuntahan mo na yung stage na yun. Na kung i-specify ko, for me, totoo ako kasi meron na ako monitor ngayon. Camera na ako, malakas yung battery, may flip screen. Kasi marami siyang reiteration na mangyayari sa buhay mo. And the process itself is really fun to do. Lalo na dun sa panahon na makikita mo na yung progress. Nakakatuwa makita na, ito na pala yung nangyayari ngayon. Masaya ding isipin na malaman how you grow, paano ka dati, paano ka makipag-usap dati, paano ka matuto dati. And then yung ma-apply mo na yung alam mo dati, na mali yun dati. Na-apply mo na siya ngayon, parang nagiging, andun ka na sa moment eh. Parang nagiging aligned ka na talaga sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Na nakakatuwa kasi yung parang you are at peace with who you are, with you as a person, with you as a creative, na parang confident ka na lang ding bitawan kung ano yung meron
ka ngayon. Process talaga na parang it's mundane. One, it's mundane kasi syempre routine siya. Yes, maganda, masaya siya. It's really colorful. May term akong hinahanap eh. Siguro equivalent sa word na painstakingly. Painstakingly wonderful. Nag-enjoy ka sa kanya pero ang sakit niya sa puso. Parang siyang Pilipinas, basically. Mahal naman mo yung Pilipinas pero nainis ka. Ang pinakamasaya ako is being aligned with yourself as a creative and being content with yourself in doing this stuff in this wonderful world na ability to record yourself and talk about something you think about. And yeah, 10 years, no? Tagal din eh. Tagal din. Masaya din naman. Hindi naman siya, hindi siya inspirational, hindi naman siya yung parang, hirap noon, nung araw. Hindi naman ganun. Masaya kasi, nung panahon kasing hindi naniniwala yung tao sa social media, nakakatakot. Lalo 2015, 2016, nakakatakot din nung wala kang kliyente. May parang may taon nun, 2016 na tayo, 2017. May taon nun, parang 6 months ako walang shoot. 10 years.